Sabi po ninyo Yes, ma'am. kanina, marami pong nuances itong issue na ito, no? Pero why did you feel the need po to say na dapat siguro i-lower? Gets naman po yung intent, no? Good intentions naman. Pero why the Yes need po. to make the statement? Just curious po. Ito ma'am, ito na lang po unang-una. If yung pong kasing, I'm sure you're well aware, yung pong umiikot na conversation between the two, na ito pong involved na CICL po natin dito sa Tacloban. And as a matter of fact, we've already applied for a cyber warrant to extract ito pong and to assess yung pong authenticity nung lumalabas ng mga conversation between the two. But initially, nung sa interview po sa kanila, not an interrogation, an interview during the investigation, lumalabas nga na parang sila nga po talaga yung nag-uusap. At ano po ang laman nito? Di ba sinasabi po nila na alam nila na sa edad nila ay hindi po sila mapaparusahan. Yun po ang alam nila. Hindi po lang sila mapaparusahan, dadalhin lang sila sa isang facility at sila po ay papalabasin pag nagbago na. Yun po ang ano nila. So, kaya nga po sinabi ng ating regional director sa PRO8, yung main unit po natin na nag-imbestiga dito, this was really planned. So, itong exact instance lang po na ito, medyo points to the fact na yung pong 14 at 15 years old ay medyo capable na po talaga of planning this kind of devious na attack. While knowing fully well the right and wrong, yung may discernment na po sila, but they still push through dahil alam nila na yung 14 ay, although there will be interventions and ikukomit po siya sa isang institution run by the DSWD, this is not the same as being incarcerated. We understand yung pong sa UN na ano natin dito, meron po kasi yun ang nuances po dito, di ba? Meron pong UN na kaya nga inano natin na itinaas natin yung age of criminal responsibility sa 15 and above. Pero ito nga po, kita natin na hindi po, unang-una po, hindi dapat sila isama sa hardened criminals kasi rehabilitation ang hinahabol natin dito, i-restore natin sila to be productive, productive members of society. So kaya nga po ito lahat ng nuances ng issue na ito, it's a sensitive matter, kaya po sinasabi na we leave it up to the wisdom of our legislators kung ano po ang pinakamaganda dito. Kahapon po, kagabi po, no, naalala ko tinanong ni Mase itong question na to. Kasi gusto namin sana malaman kung talagang confirmed na talagang legit itong yung conversation po, seemingly on social media, between itong mga CICL or Children in Conflict with the Law po. Yes, verified po. Yun nga po, kasi alam nyo, it takes time po sa amin. Okay. We have to do it. May procedures po tayong hindi po kasi kami pwede, ma'am, na kunyari, makuha natin yung cellphone, basta natin babasahin, Ito po, may lawful way of extracting we have to apply for a cyber warrant para po hindi masira yung chain ng ebidensya na ito. It will be considered as evidence, and pag inano po natin yan, pag brinake po natin yan, we extract, we manipulate yung gadget without the cyber warrant, without legal permission, so to speak, ay masisira po at hindi na po natin ito magagamit bilang ebidensya. So that's why it takes time for us to be able to extract and to verify and to authenticate kung ito po talaga ay sa kanilang galing, sila po talaga nag-uusap at hindi lang po pwedeng gawa-gawa lang.